Magandang araw sa lahat. Binabati ko ang bawat isa sa inyo sapagkat matagumpay ninyong natugunan ang mga gawain na siyang pinagawa sa inyo para sa unang markahan. Ngayon, ang video na ito ang siyang hudyat para sa pagsisimula ng ikalawang markahan ninyo. At sa markahang ito, panibagong hamon na naman ng pagsulat ng akademikong sulatin ang siyang malalaman ninyo, ang siyang madadagdag sa inyong kaalaman. At nawa ang bawat isa sa inyo ay handa para mapag-aralan ito at matutunan ang bawat akademikong sulatin na siyang matatalakay natin. Bilang panimula ay bibigyan natin ng talakay, ang katitikan ng pulong. Ano nga ba ang katitikan ng pulong? Isa-isahin nating alamin yung paglalarawan ng nasabing sulatin na ito. Paano isinusulat, saan siya kadalasan na sinusulat at iba pa. Okay? So, katitikan ng pulong. Pag sinabi natin katitikan ng pulong, ito ay dokumentong nagtatala ng mahalagang diskusyon at desisyon. Kumbaga, ito yung isang papel na naglalaman ng mga diskusyon, ng mga naging talakay mula sa isang pagpupulong o sa isang meeting. Okay? Sa Ingles, kumbaga, ng nasabing sulatin na ito tinatawag nating minutes of the meeting. Sa minutes of the meeting, dyan natin makikita, nakatala riyan kung ano yung pinag-usapan, kung anong oras nagsimula at natapos yung nasabing pagpupulong at iba pa. Okay? So, maya-maya ay alamin natin kung ano-ano yung mga makikita natin at dapat na nakalagay sa katitikan ng pulong. Liban sa dokumento, yung isang katitikan ng pulong, binabatay din siya, kapag nagsusulat kayo, binabatay siya sa agendang unang inihanda ng tagapangulo ng lupon. Kumbaga, sino yung mamumuno sa nasabing pagpupulong, siya yung nagpatawag, kumbaga, ng pulong or meeting, dapat maibatay roon yung agenda na siyang nais na tupdin habang nagpupulong, kumbaga. So, makikita natin yan sa katitikan ng pulong. And then, yung katitikan ng pulong, yung minutes of the meeting, maaaring gawin siya ng kalihim, typist, or reporter sa isang korte. When say kalihim, sa Ingles, that's secretary. Okay? Yung mga kadalasang nagsusulat ng mga minutes of the meeting o yung katitikan ng pulong ay yung mga secretary usually kapag nasa isang meeting, kapag nasa isang pulong, typist or reporter sa isang korte. Mahalaga yung katitikan ng pulong actually sa mga korte sapagkat dyan nakikita, nababalikan yung mga napag-usapan at mamaya bibigyang linaw natin kung bakit kailangang maisulat yung mga detalye na iyon, lalong-lalo na kapag nasa isang meeting, nasa isang pulong or di kaya nasa korte at iba pa. Okay? And then, yung nasabing papel na ito ay maaaring maikli at tuwiran o detalyado. Depende na iyan sa kung anong format yung pinagbabatayan ng inyong organisasyon or ng kumpanya na naroroon ka. Okay? So, halimbawa, ikaw yung naging secretary sa nasabing pulong na dinadaluhan mo ngayon. So, nakadepende kung paano mo ilalahad at isusulat yung mga detalye, yung mga mahalagang detalye mula sa pagpupulong. It's either maikli siya and tuwiran or di kaya yung detalyado. Okay? So, yan yung ilan lamang sa mga pagpapakahulugan kung ano yung katitikan ng pulong. Now, we proceed sa kung ano yung kanyang kahalagahan. Ano yung kanyang importansya kung bakit nagsusulat tayo ng katitikan or minutes, kumbaga. Una na riyan na ipapaalam sa mga sangkot ang mga nangyayari or nangyari sa pulong. So, when you say napapaalam sa sangkot, halimbawa may ilan
sa nasabing pagpupulong yung hindi nakadalo dahil sa mga reasonableng mga dahilan para malaman nila kung ano yung napag-usapan sa nasabing pulong. So, mababasa nila, mababalikan kumbaga kung ano yung napag-usapan. Mapapaalam ninyo sa kanila kung ano yung napag-usapan. Sa madaling sabi. Okay? So, nagsisilbi din siyang gabay upang matandaan ang lahat ng detalye ng pinag-usapan o nangyari sa pulong. So, since nakasulat, nakatala yung mga importanteng pinag-usapan sa pagpupulong na dinaluhan, ibig sabihin, nagiging gabay siya para mabalikan, para matandaan, ma-remember, kumbaga, kung ano yung mga detalyeng napag-usapan sa pagpupulong na iyon. Okay? So, liban riyan, maaaring maging mahalagang dokumento din siyang pangkasaysayan sa paglipas ng panahon. So, parang konektado lang rin siya sa ikalawang kahalagahan in a sense na kung matagal na panahon na yung nangyaring pulong na iyon, tapos may kailangan na impormasyon na mabalikan sa nasabing pulong, so nagiging na siya, nagiging pangkasaysayan, kumbaga, dokumentong pangkasaysayan na siya. Kasi matagal na siya na panahon and then may nais lamang na balikan. Okay? So, dokumentong pangkasaysayan sa paglipas ng panahon. Diyan, kumbaga, masabi natin, noon, ganito yung naging daloy ng kanilang meeting, ganito, ganyan, and so on and so forth. So, yan. And then, ito'y magiging hanguan o sanggunian sa mga susunod na pulong. Nagsisilbi din siyang gabay para sa susunod. Hindi lamang para mabalikan kung ano yung napag-usapan, nagiging gabay din siya, nagiging sanggunian din siya, reference, kumbaga, para sa susunod na meeting na gagawin. Kasi may mga paksari yan, hindi natin maiiwasan sa pagpupulong, may mga paksa na dapat tugunan, tapos babalikan yung nasabing issue na iyon sa susunod na meeting. Kaya nagiging na siya, nagiging reference na siya para sa susunod na meeting. And eto'y batayan ng kagalingan ng isang individual. Hindi madaling sumulat ng isang katitikan ng pulong. Hindi madaling maging kalihim or secretary na ikaw yung nagtatala ng naging daloy ng meeting. Hindi siya madaling gawin. Kaya kung paano mo na isusulat at detalyadong na ilalagay yung mga mahalagang impormasyon sa iyong isinusulat na katitikan ng pulong, ibig sabihin, makikita natin kumbaga kung paano mo nilalagay. Nakikita natin kung gaano kakagaling sa nasabing sulatin na iyon. Okay? Or sa nasabing katitikan na ginagawa. Kung naging matalas ba ang iyong pandinig, naging mabilis ka ba sa pag-take down notes sa mga pinag-usapan at iba pa. So, dito, nagiging batayan siya kung gaano ka kagaling bilang isang kalihim, bilang ikaw yung magtatala ng mga mahalagang impormasyon sa nasabing pulong. Okay? And we proceed with ano yung mga dapat na nakikita natin sa sulatin na ito? Ano yung mga dapat na mailagay para masabi natin na yan ay isang katitikan ng pulong? Okay? So, narito yung mga dapat ninyong ilagay. Dapat mailagay yung paksa, yung petsa, yung oras, yung puok na pagdarausan ng pulong, mga taong dumalo at di dumalo, oras ng pagsisimula, and oras ng pagtatapos. Nasa bandang huli na ito since ano yung oras, kumbaga yung adjournment ng meeting. So paksa, masabi natin paksa, mai-connecta natin siya sa agenda. Ano yung agenda? Kung bakit nagkaroon ng pagpupulong sa oras na iyan, sa panahon na iyan. And then saan
sino-sino yung mga dumating, kailan siya naganap at iba pa. Okay? So mahalaga na ang mga impormasyong na ito ay makikita talaga sa katitikan ng pulong. Kaya nga nagsisilbi siyang nagiging reference siya, nagiging batayan siya or dokumentong pangkasaysayan siya para mabalikan yung mga napag-usapan. Ito yung mga kadahilanan. Dapat nakalagay roon yung mga impormasyon na ito para magawa yung nasabing kahalagahan na iyon. Okay? Take down na yung mahalagang ideya na ito. Hindi lamang iisang kasanayan ang gagamitin sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Kaya nga nasabi na hindi or nagiging batayan siya sa kagalingan ng isang individual sapagkat hindi lamang iisang kasanayan or isa ka-skill, kumbaga. Kailangang pairalin mo rin yung talas ng pandinig mo, bilis ng pagsulat at linaw ng pag-iisip. Dapat kung ikaw yung secretary, matalas yung pandinig mo, naririnig mo agad at na-take down mo agad yung mga pinagsasabi. Kaya mabilis kang sumulat or di kaya sa modernong panahon ngayon, mabilis kang mag-encode. And then, yung linaw ng pag-iisip, mahalaga yan. Dapat hindi naglalagalag yung iyong isipan kapag ka nagmi-meeting. Ikaw yung secretary tapos hindi ka nakikinig sa kanila. Paano mo maitatala yung mga mahalagang impormasyon na dapat mong maitala? So, dapat may linaw ng pag-iisip ka bilang ikaw yung kalihim. Okay? Dumako tayo ngayon sa mga gabay sa pagsulat ng katitikan ng pulong. Ano-ano yung mga ginagawa bago, habang, and pagkatapos sumulat ng katitikan ng pulong. Okay? So, una na riyan, bago yung pulong, ano yung mga ginagawa? Inihahanda ang sarili bilang tagapagtala, bilang kalihim ng nasabing pulong. Kaya, dapat linawin mo yung pag-iisip para maihanda mo yung sarili mo. Okay? So, lumikha rin ng isang template upang mapadali ang pagsulat. Mahalaga or para sa akin, nagiging madali ang gawain mo bilang kalihim or bilang ikaw yung tagapagtala kapag ka may template ka na, may nakalagay na ano yung paksa, ano yung oras na sinimulan, then sino-sino yung mga dumalo, and yung naging flow ng usapan. So, ikaw bilang tagapagtala, mas maigi na maghanda ka na agad ng template or format, kumbaga, ng katitikan na siyang isusulat mo. And then, basahin na ang inihandang agenda upang madali na lamang, that's lamang, okay? Sundan ang magiging daloy ng mismong pulong. Okay? So, basahin muna yung mga naihandang agenda para bilang ikaw yung tagapagtala, you know the flow. Alam mo na kung ano yung daloy. And hindi ka na mahihirapan na ano yung sinabi niya or para mas masundan mo kumbaga yung nasabing pagpupulong. Okay? Basahin mo ahead of time. Dapat magbasa ka ahead of time sa agenda ng nasabing pulong para maging maihanda mo naman yung sarili mo. Okay? Now, liban riyan, mangalap na rin ng mga impormasyon tungkol sa mga layunin ng pulong, sino na ang mga dumating at iba pa. So, rito, mahalaga na aalamin mo sino-sino yung mga darating para more or less alam mo kung ano-ano yung mga sino-sino kumbaga yung isusulat mo and kung ano yung dahilan, ano yung layunin kung bakit may pulong and other na kinakailangang impormasyon na maisulat mo sa nasabing katitikan ng pulong mo. Okay? And then, maaaring gumamit ng lapis o ballpen at papel, laptop o tape recorder. Nasa sa iyo na kung saan ka mas convenient para sa iyo na gamitin sa pagtatala. May iba na mas magaling sila kapag handwritten, nakapapel, ballpen. May iba naman ngayon sa modernong panahon para mas mapadali yung pag-i-edit,
yung pag-proofread, kumbaga na nasabing katitikan, ginagamit nila laptop. And then may recorder din para mas accurate, kumbaga. Yung pag-take down notes ng nasabing bilang ikaw yung kalihim, di ba? And then, dumako tayo sa habang nagpupulong. Rito, sa habang nagpupulong, dito na magaganap yung puspusan mo na pagtatala ng mga mahalagang detalye na napag-usapan mula sa agenda na inihanda. Okay? Na ipresenta. Now, habang nagpupulong, dapat mag-focus sa pangunawa sa pinag-usapan at sa pagtala ng mga desisyon o rekomendasyon. Okay? Dapat i-focus mo yung sarili mo. Maging malinaw yung pag-iisip mo para matala mo ng maayos ito. Okay? Ano yung mga naging desisyon? Ano yung mga napag-usapan? Ano yung mga solusyon na binanggit? Rekomendasyon. So, yan. And then, itala rin yung mga aksyon habang nangyayari ang mga ito. Hindi pagkatapos. So, habang nagpupulong, dapat take down notes ka. Hindi, kumbaga, mag-rely lang ka sa tape recorder or di kaya yung mga naitatala mo riyan na keywords lang. Mas maigi na maisulat mo talaga kung ano yung naging daloy, ano yung mga naging aksyon sa yung naging daloy ng naging pulong. So, mahalaga rito yung kasanayan ng pakikinig, mabilis pagsulat, and then may focus ka sa pagiging kalihim or tagapagtala mo. Okay? Then, pagkatapos niyan, tandaan ninyo na hindi kailangang itala ang bawat salitang maririnig sa pulong. Nagsusulat ito upang ibigay ang balangkas lamang ng mga nangyari sa pulong, hindi ang i-record ang bawat sasabihin ng kalahok. Hindi siya, depende siguro kung ano yung format. Kasi may mga pagpupulong in which na dapat ma-take down kung ano exactly yung sinabi ng nasabing tao na iyon or ng nasabing kalahok na iyon. Siguro sa mga korte, mahalaga na maitala talaga kung ano yung sinabi ng witness, ng suspect and such sa nasabing pandinig or sa nasabing pagtutugis kumbaga sa korte. So, sa bandang yan, siguro na isusulat ng detalyado at word for word kung ano yung sinabi. Pero, kadalasan, karaniwan ng katitikan ng pulong, hindi talaga word for word yung isusulat. Bagkos, ano yung mahalagang napag-usapan? Yung flow lang, maaari mong i-rephrase lamang yung napag-usapan sa nasabing pulong. Okay? So, pakatandaan ninyo yan. Okay? Now, bako tayo sa pagkatapos ng pulong. Tapos mo maisulat and such, ano yung mga dapat na kasunod na gawin pagkatapos ng pulong, pagkatapos kumbaga ng meeting. Repasuhin ang isinulat. Ano yung repasuhin? Sa English pa nga yan, yan ay review. So, i-review yung naisulat. Okay? So, i-review yung isinulat or naisulat. Kung may mga bagay na hindi maintindihan, lapitan at tanungin agad pagkatapos ng pulong ang mga namamahala rito, ang iba pang dumalo. So may, halimbawa hindi na kaya na sundan ng iyong pandinig, yung sinabi ng kalahok na iyon. So, pagkatapos agad ng pulong, lapitan mo para malinawan ka sa kung ano yung punto na ibinigay niya sa nasabing meeting. Hindi mo dapat yan gawin pagkatapos na ng ilang araw. Kasi malilimutan na iyan. May mga instances na malilimutan na talaga iyan.
So mahalaga na pagkatapos agad ng pulong, kung may mga bagay na hindi malinaw sa iyo bilang ikaw yung tagapagtala, dapat linawin mo na agad yan. Okay? Huwag palipasin ng ilang araw pa. And then, kapag tapos nang isulat ang katitikan, ipabasa ito sa mga namuno sa pulong para sa mga hindi wastong impormasyon. Okay? Matapos linawin, maaari mo ring ipabasa mo, ipabasa mo sa mga namumuno kung ano yung mga impormasyon na hindi wasto. And then, mas mainam na may numero ang bawat linya at pahina ng katitikan upang madali itong matukoy sa pagrepaso o pagsusuri sa susunod na pulong. So, kasi sa susunod na pulong, may tinatawag tayong pagbasa, reading of the minutes, of the previous minutes, kumbaga sa English, na binabalikan, binabasa muli yung naisulat na katitikan, yung minutes of the meeting, binabasa siya muli bago simulan talaga yung actual na meeting ng araw na iyon, ng panahon na iyon. Okay? So, may mga pagkakataon iyan. Ang ginagawa talaga, binabasa muli yung previous na katitikan bago simulan yung bagong pulong. Para ma-refresh sila, para ma-refresh yung mga kalahok kung ano yung ginawa last time and such. Okay? So, maganda na may mga numero talaga, may mga linya-linya para pagtingin, alam na agad na sa pahina, ganito, ganyan, sa bahaging to, may mga punto na kailangan ganito, ganyan. So, madaling matukoy. Okay? Then, ripasuhin muli ang isinulat at tingnan kung wasto ang baybay ng mga salita, bantas at iba pa. Dito na dapat pagtuunan mo ng pansin yung ortografiya, yung technicalities, yung bantas, yung gramatika, yung baybay mo, dapat mong i-proofread. Kumbaga, review and then proofread yung papel, yung katitikan na naisulat mo. And then, ibigay ito sa mga dumalo sa pulong sa oras na matapos ang pinal na kopya. Mahalaga na mabigyan din sila ng kopya para, since isa sa mga kahalagahan nito para mabalikan yung previous na meeting and then maging batayan siya sa susunod na meeting, kaya mahalaga na mabigyan din ng kopya yung mga kalahok, yung mga dumalo. Then, magtabi ng kopya sakaling may humiling na repasuhin ito sa hinaharap. So, since ikaw yung nagsulat, dapat mag-iwan ka rin ng sarili mong kopya sa iyo. Okay? Para soon, kung may mga nais man na i-review sa sinasabing katitikan na naisulat mo, madali na lang. Okay? And mahalagang ideya na dapat yung isa-isip. Katulad ng iba pang uri ng dokumento sa pagtatrabaho, nakasalalay sa pagpaplano o paghahanda ang kahusayan ng isinulat mong katitikan ng pulong. Okay? So, pakatandaan na yung pagplano, paghahanda, siyang nakabatay riyan kung paano magiging epektibo, magiging husay yung isusulat mong katitikan ng pulong. Okay? So, pakatandaan. Now, magpapakita ako sa inyo ng halimbawang katitikan ng pulong. So, halimbawa lamang siya na format. At sa gawain na gagawin ninyo, maaari ninyong sundin yung nasabing format nito. Okay? So, narito, actually, ito ay isang katitikan mula sa Academia of St. John, La Salle, Green Hills, supervised by General Trias Cavite. So, rito, ang nasabing pulong na ito, isa siyang buwanang pulong ng mga tagapanguna ng bawat kagawaran. This happens sa Disyembre 5, 2015.
Then, nariyan yung conference room, Academy of St. John, kung saan ginanap yung nasabing pagpupulong. Nariyan, layunin ng pulong, preparasyon para sa senior high school. And then petsa and oras, nariyan, sino yung tagapanguna, sino yung kumbaga chairman ng nasabing pulong, and then bilang ng mga dumalo, nariyan, mas maigi kung ilalagay kung sino-sino yung mga dumalo. So, nakalagay riyan. And then, mga lumiban, sino yung wala or absent sa nasabing pagpupulong para mabalikan kumbaga, alam ba sino yung mga hindi dumalo, bakit hindi nila alam yung ganito ganyan na impormasyon. Kumbaga nag-meeting naman, so mababalikan, liban pala yung mga taong to. And then first part, call to order. Or rito, nag-attendance kumbaga or attendance yung tinitingnan rito. Tapos nakalagay sa ganap na alas ay kasiyam kumbaga ng hapon ay ikasyam ng umaga ay pinasimulan ni Ginang Romero ang pulong sa pamamagitan ng pagtawag sa atensyon ng lahat. So, attendance. Ginanap dito yung attendance. So, ilalagay mo riyan kung ano yung nangyari sa pag-attendance. And then, ikalawang bahagi, panalangin. Sino yung namuno sa panalangin, maaaring ilagay. And then, ikatlong bahagi, pananalita ng pagtanggap or maaaring yung pambungad na mensahe. Alagay dyan ang bawat isa ay manugod na tinanggap. Sige ng Daisy Romero bilang tagapanguna ng pulong. Actually, maiikli lamang siya. May ibang mga version nito, pero sample lamang to na maaari niyang gawin. Ikaapat na bahagi, pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong. Sa bahaging to, dapat mong maisulat rito kung sino yung nagbasa ng nakaraang katitikan ng pulong. Kung may mga correction ba na ginawa sa pagpresenta ng nasabing sa previous na katitikan, may correction ba na ginawa, and then sino yung nag-agree and nag-second the motion sa nasabing katitikan, sa previous na katitikan ng pulong. So, diyan mababasa ninyo sino yung nag-agree na okay, close na, okay na yung pulong na iyan, tapos na yung correction, and then sino yung nagsigunda. So, yan. And then, ikalimang bahagi, pagtalakay sa agenda ng pulong, rito ninyo ilalagay kung ano yung napag-usapan. Lalong-lalo na, maaari ninyong ibatay kung ano yung agenda. Okay? Actually, sample lang to. Yung agenda kasi nila dito, marami. Marami yung agenda. Ano yung paksa o yung agenda, and then talakayan, ano yung naging action or yung ginawa, sino yung mga magsasagawa. So, yan yung naging daloy. Then rito, ilan pa yan? Mga halimbawa, actually hindi na siya pinunan kasi ano lang naman sample and such. So, etong mga numero na ito, yung mga agenda nila, yung pag-uusapan nila. And then, eto ay hindi pang-apat na bahagi. That's pang-anim na bahagi. Baliktad natin. Pang-anim na bahagi, ito yung ulat ng ingat yaman. So, rito, nakasalaysay dito yung budget, yung about sa pera, kumbaga, kung may dapat na ilabas na pera, ano yung budget na kailangan gawin, and yung mga motion, yung mga pagsigunda, we agree na yan yung magiging budget sa nasabing proyekto na ito na gagawin natin at iba pa. And then, pang-pito na bahagi, ito ay pagtatapos ng pulong. So, dito, sa pagtatapos ng pulong, isusulat nyo lamang kailan nag-end, yung nasabing pulong, sino maaari ding lagyan, kung sino yung namuno ng pangwakas na panalangin at iba pa. Okay? Maaari ding ilagay rito yung naging
naging daloy, I mean, summary. Pero more or less, yung nakalagay dito, kailan natapos talaga yung meeting. And then, maaari nating idagdag sa sunod na bahagi is yung schedule ng susunod na pulong. Since buwanan siya, so siguro yung susunod na pulong sa kanila is Disyembre. Okay, so Disyembre 15, buwanan naman. Tapos, nakalagay rito, inihanda at isinumite ni Clea L. Bulda since siya yung nagsulat and naging kalihim sa pulong na iyon. Okay? So, actually, yan lamang yung siya magiging daloy ng katitikan ng pulong. And once na nasa field na kayo, nasa iba't ibang profession na kayo, trabaho na kayo, at mas lalong-lalo na kung professional na trabaho talaga yung inyong pinasukan. And then mag-involve o mga ingani, katitikan ng pulong, at least, you know the flow, you know the parts, kumbaga, sa katitikan ng pulong. Kaya, pag-aralan ninyo mga ike, paano isulat yung katitikan ng pulong. Nasa wikang Filipino nga lang. To, madali lang naman siyang isalin sa wikang English. So, more or less. Okay? So, I hope may nakuha kayong kaalaman mula sa kung paano yung tamang pagsulat ng katitikan ng pulong para naman magamit ninyo sa hinaharap. And naway i-apply ninyo para sa gawain natin sa linggo. Okay? So, I think yan na yung wakas ng ating aralin. Salamat sa pakikinig and see you sa susunod nating talakayan.